Hi guys, welcome back to my channel, Monatology. So, it's all over the news yung kinasuhan na daw si Maharlika, no? Si Claire Maharlika Contreras at saka si Harry Roque ng NBI ng cyber libel. Parang tatlo yung kinaso, ano? Unlawful use of means of publication and utterance, in cyber libel and computer-related forgery, cybercrime. So, yun ang kaso. So, ang tanong doon gaano ba to ka-epektibo, ka-epektibo para talagang maaresto tong dalawa na to, no? So inamin naman ng NBI na as of now hindi pa kailangan ng Interpol, ano, para arestuhin tong dalawa na to. So kasi syempre kailangan umandar muna yung kaso, no? Mapatunayan talaga na they really breaks the law. And medyo ni-research ko ng konti, ano, yung kasi nga yung may pagkakaiba raw yung batas sa atin sa Pilipinas na meron tayong matatandaan ipinasa ni yung kay Tito Soto na cybercrime law noong few years back, ano. Pero dito sa US kasi wala niyan. So iniisip ko paano 'yon kung hindi mag-comply ang US, kasi kailangan pala yung parang magkapareho yung na merong ganung batas yung dalawang bansa para magkaroon ng coordination. Pero ito yung sabi niya sa ano, sabi, the criminal charges in the Philippines would need to have a comparable US criminal equivalence. Mere defamation is typically a civil matter in US, not criminal. Pero hindi naman kasi defamation yung ikinaso ng NBI, di ba? Cybercrime. So, ang alam ko, mas mabigat-bigat yung kaysa sa defamation. Tapos, yung isa pa, sabi niya, if the Philippines characterize this as criminal fraud, forgery of evidence, or criminal defamation under the cybercrime law, U.S. authorities would evaluate if equivalent criminal status exists in the U.S. law. U.S. courts would consider if the prosecution appears to be genuinely about fraudulent content rather than suppressing political criticism. And yung number 3 na yon, yung political criticism, hindi naman political criticism yun kung hindi talagang gumawa sila ng video na deepfake video ni Marcos, ano, ni BBM. And that's not only a defamation case. And tingin ko mas mabigat yung ganung kaso kasi parang talagang sinisiraan mo yung presidente, ano, yung nililigaw mo yung taong bayan doon sa katotohanan, ano. Buti sana kung totoo yung video, may laban sila doon, pero dahil ginawa nila yon at pinakalat sa YouTube yata, ano. So talagang meron sila talagang pananagutan diyan. Yun ang pagtingin ko, no. Hindi po ako lawyer, pero sa tingin ko mabigat-bigat tong haharapin ni Harry Roque at saka ni Maharlika. So ang panalangin lang natin, bilis naman ng konti yung due process sa atin, yung legal due process, ano, kasi napakabagal naman kasi sa atin. Kung natatandaan nyo, ako nagsimula akong mainis dyan sa vlogger na yan, yung nag-spread siya ng chismis tungkol sa anak ni Sharon, di ba? Tsaka kay Sharon. So, kaya nga may kaso yan, kinasuhan niya ni Kiko Pangilinan, ni Senator Kiko Pangilinan at ni Sharon, tsaka anong anak niya, si Maharlika. So, talagang parang hindi mo sa totoo lang hindi mo masisigmura yung mga pinagsasabi niya minsan sa vlog niya, kasi marami talaga kasi nungalingan. Alam niyo, sa totoo lang, mahirap maging vlogger, mahirap maggawa ng content, pero to the extent na you are trying to create a chismis, ano, and hindi naman totoo, na para lang may mapag-usapan at maging hit sa YouTube para pagkakitaan mo. Para sa akin, ano yun, ano, parang napakasama mong tao, no? Wala ka ng konsensya pag ganun. Kasi
dapat magkaroon naman tayo ng konting values, ano, kasi sa totoo lang, hindi naman masama na mag-criticize tayo sa government. Normal yan. We have all the rights to criticize the government if the government is not doing their own job para tulungan ng taong bayan. And if they are, for example, they are, stealing money from the taxpayers' money, or doing some crazy things, and like Duterte, yung mga pinagagawa niya sa Pilipinas. Pero yung point dito, huwag kang gumawa ng kwento na hindi totoo. Okay lang na, for example, noon, nung may kampanya noon ni BBM, meron akong in-upload na video, pero hindi ako sa akin ang galing kay Nikki Cosseteng. But Nikki Cosseteng was telling that they heard that BBM is using drugs during early times. Hindi naman sinabi niya na nakita niya, but she heard or she read it. Hindi mo pwedeng idemanda si Nikki Cosseteng, hindi mo rin ako pwedeng idemanda kasi kasi depende yun the way how you delivered, hindi mo ginagawa yung kwento, kundi pinapasa mo lang yung kwento, pero hindi ikaw original na nagsabi noon. Kumbaga, bahala ang tao kung maniwala o hindi. Pero yung gagawa ka ng deepfake video and make it look like very real, and to deceive the people, yun ang mali. Maling-mali talaga yun. So tingin ko may kalalagyan po si Maharlika dito sa kaso na to. So, let's see kung ano yung kung ano mangyayari dito. So, ito po, panoorin nyo yung maikling news na ikakabit ko sa video na to. So, maraming salamat po. Okay. Naghain na reklamong inciting to sedition ang NBI laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika. Kaugnay ito ng kontrobersyal na Polvoron video. Hinaharap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery at unlawful utterances kaugnay sa Cybercrime Prevention Act. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na wini-welcome niya ang inihain sa kanyang reklamo. Pagkakataon daw ito para kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagtanggol ang sarili sa korte kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng paggamit umano ng cocaine. Iginiit din ni Roque na walang katotohanan ang sinabi ng isang testigo sa kamera na iniugnay siya sa pinagmula ng Polvoron video. Wala pang pahayag kaugnay nito si Maharlika.